pastor. Patuloy po ng pinabot sa iyo, Diyos. Hallelujah. Ang aming pusong pagpupuri, pagluwalhat, pagtakila, pagsamba, sa umagang ito, mahal Panginoon, maraming salamat, simpatubay, paggabay, pagkilos sa aming kalagitan ng Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat yugto na imbang gawain. Mahal Panginoon, minsan ang Paama sa baging ito, Diyos. Hallelujah. Na ang pagkikinig at pag-aaral sa talaga aming dalangin. Buksan mo po, mahal Panginoon. Hallelujah. Ang mga puso't isipan, ihanda mo ang mga pangunawa, mahal Panginoon. Alisin mo mga hadlang o Diyos, hallelujah, sa aming pagkikinig ng salita. Mahal Panginoon, ngunit patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawa. Iniisip, sinabi, hindi mo kalugdan, maging ang balingkod sa gano, aking lang, wala akong magagawa. Gamitin mo lamang o bilang daluyang pagpalang espiritual na sa umaging ito, Diyos, hallelujah, aking maipahayag ng salita na may pag-ibig, kalakipang, kapangyarihan na mumula sa iyo, mahal Panginoon, sumami ko, Diyos. Hallelujah, sa bumagdamag nito at aming sinasaway lahat na hindi mo hadlang pag-alilangan, pag-aantok sa pangalan ni Jesus. Cast out right now in the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Puri natin dakilang Diyos minamahal. Tayo po ay muli makapanabalik sa ating upuan at tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Ngunit bago yan minamahal, misa pa ako nagpapaubit ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating kataas-taasang Diyos, ang ating tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Double honor to our beloved parents, the Lord. At patuloy po nating ilaalala, mga minamahal ang mabubuting aral, mga gininto ang turo, nating minamahal, ginagalang na buting evangelista, Pastor Bildy Almeda, and beloved assistant Pastor Nancy Almeda. Greeting to the Almeda family, my beloved children, sa lahat ng ating mga kapwa mga ngaral, sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga beloved brethren, isa pong pinagpalang madaling araw sa ating lahat. Palakpakan natin minsan pang minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Puri na ating mahal Panginoon. Ihanda natin minamahal ating mga Biblia. At sa umaging ito, ang salita ng Diyos na ating pag-aralan, bigyan natin ng pamagat ng minamahal na God's request to us. God's request to us, ang kahilingan ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Alam niyo minamahal, halos lahat ng tao ay nananalangin at mayroong mga kahilingan sa Diyos. Amen? Ngunit tandaan natin ang sinasabi ng Biblia minamahal, God heareth not sinners. Hindi pinapakinggan ng Diyos ang makasalanan. Datapat kung ang sino man daw taong mananamba sa ating mahal Panginoon at ginagawa ang kanyang kalooban, sila ang pinapakinggan niya. Amen? Kaya tayo minamahal, kapag tayo po ay sumasamba sa ating mahal Panginoon, gaya ng sinasabi ng Biblia, at ginagawa natin minamahal yung pong kanyang kalooban, tayo po ay papakinggan ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kahilingan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ngunit alam niyo ba mga kapatid kung paano tayo po ay may mga hinihiling sa ating mahal na Panginoon? Mayroon ding hinihiling ang Diyos sa atin. Amen? What is God required to us? Ano ang hinihiling ng Diyos sa bawat isa sa atin? Basahin natin minamahal ang ating teksto, Aklat ng Kawikaan 23, talatang 26. Kindly read it. Sundan po natin minamahal. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, ang kapitulo po ay 23 at ang talata po ay 26. Sabi po dito, Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Amen. Amen. Lahat ng sabing, praise the Lord. Amen. My God, my Son, give me thine heart, and let thine eyes observe my way. Ito po minamahal yung kahilingan sa atin ng Diyos. Sabi niya, my son, anak ko. Amen? By those God call us children, bakit po tayo tinawag ng Diyos na anak? This is relation between fathers and son. Ito po minamahal ko ay relasyon ng isang ama sa kanyang anak. Amen? We have relation with our God. We are the sons of God. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia minamahal, sapagkat kayo lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga lahat ng sakay nagsitanggap at nagsisampalataya, minamahal, binigyan ng karapatan tayo na nagsisampalataya sa ating mahal Panginoon. Binigyan tayo ng karapatan na tayo po ay maging anak ng Diyos.
At bilang tayo mga anak ng Diyos, tayo po minamahal ay tinawag ng ating mahal na Panginoon at mayroon siyang hinihingi sa atin. Sabi niya, my son. Amen? My son, give me thine heart. Yung pong ating nabasa kanina. Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, dito sa aklat ng 1:1-3, 2-3, basahin natin mga kapatid. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, ang talata po ay 2-3. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, kayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino ang mayroon ng pag-asang ito, sa kanya ay maglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Kita nyo naman, sabi dito, bilang tayo po yung mga anak ng Diyos, ang sabi dito ng aklat ng 1:1-2, pakinggan nyo mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Amen? Amen? Hindi pa nahayag. Kasi, kaya nga may nakalagay sa Biblia ang nag-aakalang siya'y nakatayo, mag-ingat. Baka biglang mabuhal. Kaya nga ibig sabihin, tayo, hindi po natin matitiyak kung tayo ay hindi mag-iingat sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi dito, mga minamahal, hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Pwede ka maging backslider kapag hindi ka nagsumikap, maglingkod sa Diyos. Pwede kang mawala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pwede kang mahulog sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi ka magpapakapit sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi dito mga minamahal, na kung siya'y mayak, tayo magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Dahil nga tayo ay anak ng Diyos, sino raw mayroong pag-asang ito sa kanya yung naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Amen? So, ibig sabihin kapag ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia na mahal, kailangan tayo naglilinis. Saan? Sa ating mga kasalanan, sa ating mga kamalian, mga pagkukulang, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sino raw mayroong pag-asang ito, minamahal, na tayo po ay anak ng Diyos, dapat daw, ang sabi ng Biblia, tayo raw ay dapat malinis at naglilinis, gaya niyang malinis. Amen? Sabi dito, my son, give me. Ibigay mo. This is a father request to his son. Ito yung request, minamahal, ng ama sa kanyang anak. My son, give me. This is the father request to his son. Ano ang hiningi ng Diyos sa atin? Can you read it? Mika 6:8. Sundan po natin, minamahal, kung ano ang hinihingi sa atin ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Mikas, ang kapitulo po ay 6, ang talata po ay 8. Kaniyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Pakibasa sa English. English kindly. Wala. Sabi dito minamahal sa English, He has showed thee, O man, what is good and what that the Lord require of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. Amen? Ito po yun hinihingi sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang hinihingi sa atin ng ating mahal na Panginoon, sabi, but to do justly, kundi gumawa na may kaganapan. Amen? So, ibig sabihin, bilang tayo po ay anak ng Diyos sa mga may namahal, ang ating isasagawang minamahal, ito po ay mayroon pong kaganapan. Ang ibig sabihin ng kaganapan, minamahal ko, ginagawa nating minamahal, ang utos ng ating mahal na Panginoon ayon sa kanyang kalooban.
Amen? Kung ano yung sinabing utos ng ating dakilang Diyos, yun po ang dapat gawin. May kaganapan. Amen? Sabi rito, minamahal, but to do justly. Ito yung hinihingi ng ating mahal na Panginoon, kundi raw gumanap ng may kaganapan. Anong sabi mga minamahal ko ng Kawikaan 21:3 para maintindihan natin minamahal kung ano ang hinihingi sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kyle read it. Mula po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 21, ang talatay 3. Gumawa ng kaganapan at katulan ay lalong kalugod-lugod sa Panginoon kaysa hain. Amen. Amen. Ito yung minamahal. Gumawa raw ng kaganapan at kahaturan ay lalong kalugod-lugod sa Panginoon kaysa hain. Ibig sabihin, kung ano man ang gagawin natin, minamahal ko, ito dapat ay mayroong kaganapan, may buong katapatan sa ating pagsasagawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon kaysa raw doon sa mga hain, mga handog na ating ibibigay sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Bilibing, minamahal ko, huwag kang magliliko sa paghatol. Ibig sabihin, kailangan ang iyong paghatol, minamahal, ay tapat o patas. Amen? Huwag kang magliliko sa paghatol. Huwag kang tatangi ng mga pagkatao. Amen? Huwag kang magtatangi ng tao, minamahal. Yan po ang pagganap sa utos ng Diyos na may kaganapan. Sabi dito, ni kumuha ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumbulag ng mga mata ng marunong at nagliliko ng mga matuwid na tao. Amen? Ito naman yung mga matutuwid na tao kapag sinuhulan, minsan pag sinuhulan, nagiging baluktot eh. Amen? Kaya nga, ito yung mga hindi gumaganap o gumagawa ng may kaganapan sa utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito, sundin mo ang tunay na katuwid-tuwiran upang mabuhay ka at manahin mo ang lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ito po ang pangako ng ating mahal mo kapag ikaw ay gumawa ng may kaganapan sa kalooban ng Diyos, minamahal, at hindi ka gumagawa ng kalikuan, minamahal, hindi ka nagtatangi ng tao, minamahal, hindi ka nagiging liko sa paghatol. Mga kapatid ko, ang sabi ng Biblia, mamanahin mo ang lupaing ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ano pa ang hiningi sa iyo ng Diyos? Ang sabi rito, and to love mercy. Sabi rito, ibigin ang kaawaan. Naman ito ang nais ng Diyos. Mas ibigin mo yung kaawaan, ikaw ay magkaroon ng mahabaging puso. Amen? Sabi ng Osea 6, talatang 6. Kindly read it. Basahin po natin mga mahal. Dito po sa Hosea, ang kapitulo po ay 6, versikulo po ay 6. Sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi hain, at ng pagkakilala sa Diyos na higit sa mga handog na susunugin. Lahat magsabi ang praise the Lord. Amen. Ang Diyos mo naman nagnanasa siya ng kaawaan. Gusto niya mahabagin ka. Hindi niya titignan mo naman ko yung mga hain mo. Yung mga ginagawa mong sakripisyo. Ito ang hinihingi sa iyo ng Diyos. Na higit na magkaroon ka ng habag, ng awa sa iyong kapwa kaysa sa mga hain at mga sakripisyong ginagawa mo. Amen? Gusto ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko, ikaw ay maawain sapagkat ang Diyos nating minamahal ko ay mahabagin. Amen? Ito ang hinihingi sa atin ng ating mahal na Panginoon, to love mercy, ibigin ang kaawaan. Minamahal. Sabi dito naman, masigit nais ng Diyos na makilala mo siya. Sabi ng Biblia na ating nabasa, sabi dito, sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi hain at ng pagkakilala sa Diyos higit kaysa mga handog na susunugin. Mas gusto ng Diyos makilala mo siya. Mas gusto ng ating mahal na Panginoon na makilala mo siya, mga minamahal. Paano mo makikilala ang Diyos? Makikilala mo ang Diyos, mga minamahal, sa pamamagitan ng pagtarok kung ano yung kanyang kalooban. Amen? Ganun po ang pagkilala sa ating mahal na Panginoon. Di ba pag meron kang kaibigan, sasabihin mo, kilala ko na itong kaibigan ko ito. Kilos at galaw niya lang, alam ko. Alam ko pag galit siya, alam ko pag masaya siya. Amen? Alam mo kung ano yung kanyang kalooban. Ganun din ang Diyos. Kapag gusto mong kilalanin ng Diyos, aalamin mo kung ano ang kanyang kalooban.
Kaya ang sabi ng Biblia na ating nabasa, ang Diyos hindi nagnanasa ang minamal ng kung anumang hain. Ang nais ng Diyos ay kaawaan. Ito ang hinihingi sa atin ng ating mahal na Panginoon. Na tayo pong minamahal ay magkaroon ng kaawaan to love mercy. Minamahal. At pagkilala ng lubusan sa ating mahal na Panginoon. Yung makilala mo siya ng lubusan, yung malalim na pagkakakilala. Amen? Meron kasi mga minamahal ko na makaibigan sa kaunting panahon lang eh. Pero meron tinatawag na best friend forever. Mula bata hanggang tumanda, hanggang magkaasawa, magkaapo. Matalik pa rin sila magkaibigan. Amen? Dapat ganun kalalim yung ating pagkilala sa ating mahal na Panginoon. Yung pagtarok sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Alamin natin, minamahal, kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito yung minamahal, mas gusto niya na makilala mo siya ng lubusan kaysa sa mga handog na ibibigay mo sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan natin minamahal ang ating mahal na Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Sabi ng ating mahal, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Amen? Kaya kapag ikaw ay mahabagin, ikaw ay maawain, ikaw ay mapagpatawad, pag humingi ka rin ng tawad sa Diyos, madali ka rin patawarin ng Diyos. Amen? Yung pong minamahal ang nais ng ating mahal. Ito po yung hinihingi sa atin ng ating mahal na Panginoon. And most of all, God requests you to walk humbly with thy God. Amen? Ito yung hinihiling ng ating mahal na Panginoon, higit sa lahat, na ikaw ay lumakad na kasamang ating mahal na Panginoon na mayroong kababaan. Amen? Hindi po mapagmataas. Amen? Sapagkat lahat ng anak ng Diyos minamahal ay magpapakumbaba. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia minamahal, mapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang karya ng langit. Lahat magsabing amen. Alam niyo mga kapatid, lahat ng hinihingi sa iyo ng Diyos, hindi ito mong naman maibigay. Hindi natin maibigay ito mga kapatid ko kung hindi natin ibibigay sa Kanya yung ating puso. Amen? Kaya nga sabi ng ating mahal na Panginoon, my son, give me your heart. My son, give me thine heart. Sabi ng ating mahal na Panginoon, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Ito po yung requirements na hinihingi sa iyo ng Diyos. Yung puso mo. Amen? Walang ibang hinihingi sa iyo ang Diyos, yung puso mo. Ito ang hinihingi ng ating mahal. Bakit hinihingi ng Diyos minamahal yung pong ating puso? Bakit? Ang sabi ng Biblia minamahal, ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat at totoong masama. Sinong nakakaalam? Ang Diyos. Amen? Kasi sino man sa inyo, minamahal, wala nakakaalam kung ano ang nilalaman ng puso ko. At hindi ko rin alam, minamahal, kung ano ang nilalaman ng puso nyo. Ang nakakaalam ng nilalaman ng puso nyo, ang nakakaalam ng nilalaman ng puso ko, ang nakakaalam ng nilalaman ng puso nating lahat, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Kaya nga sabi dito, minamahal, ang puso ay mangdaraya ng higit sa lahat ng bagay at totoong masama. Kaya ito yung hinihingi ng Diyos. My son, give me your heart. Sabi ng ating mahal na Panginoon, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Bakit hinihingi ito ng ating mahal na Panginoon? Hinihingi ng ating Diyos ang ating pusong minamahal upang ito ay linisin. Kasi nga ito ay masama. Ito ay marumi, minamahal. Ito ay makasalanan, mga kapatid. Kaya ito pong minamahal ay hinihingi sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ito yun hinihiling ng Diyos. Amen? Gaya ng sinabi ko kanina, mga mahal, maraming nananalangin tao, maraming humihiling sa ating mahal Panginoon. Pero wag nating kalilimutan ang Diyos. Ang Diyos man ay may hinihiling sa atin. Yun po ay ang ating puso. My son, give me thine heart. Sabi ng ating mahal Panginoon. Ang dahilan upang linisin ito ng ating mahal, sapagkat ang ating puso, minamahal, ay marumi, makasalanan, minamahal, at masama sa lahat ng bagay, sabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, Ezekiel, kindly read it, 36, 26 hanggang 27. Dito po, amen, hallelujah. Dito po sa aklat ng Ezekiel, ang kapitulo po ay 36 at ang mga talata po ay 26 hanggang 27.
Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. 27. At aking ilalagay ang espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Amen. Lahat magsabi yung praise the Lord. So ito pala ang dahilan. Ito ang dahilan ng Diyos kung bakit hinihingi niya sa atin ang ating puso upang ito ay linisin. Bakit? Ang sabi dito, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Gusto niya yung puso natin palitan eh. Amen? Gusto niyang palitan minamahal. Yung pusong laman, hindi pusong bato. Amen? Sabi dito kung minamahal, lalagyan niya raw ito ng bagong diwa. Yung pong ating puso minamahal. Kasi dati ang ating puso minamahal, hindi marunong magmahal, hindi marunong magpatawan, hindi marunong magpasensya. Amen? Amen? Hindi marunong umunawa, mga minamahal. Yan ang ating puso, mga kapatid ko. Sabi rito minamahal, aalisin ito ng ating mahal Panginoon, yung batong puso sa ating katawan. At ito ay bibigyan niya ng bagong puso, yung pusong laman. Amen? Hindi ba yung pusong mamon, ha? Amen? Pusong laman. Kasi yung pusong mamon, mga minamahal, matampuhin yun. Amen? Kunting bagay, minamahal ko, nagtatampo. Amen? Hindi yun ang ibibigay ng Diyos. Ang bibigay niya yung pusong laman, yung marunong magpatawad, yung pusong marunong magmahal, yung pusong marunong sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Ang sabi rito sa 27, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. Amen? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, minamahal, know you not that you are the temple of God and the Spirit of God dwelleth in you, in your heart. Yung puso natin, minamahal ko, pinananahanan ito ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga, hiningi niya ito para linisin, para panahanan ng Espiritu ng ating mahal Panginoon. Aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo. Pag nilinis na ito ng ating mahal Panginoon, sabi rito, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. See? So, ibig sabihin pa lang naman, kung hindi natin ibibigay yung ating puso sa ating malapangin, kung hindi ito lilinisin ng Diyos, kung hindi papalitan ng Diyos ng pusong laman yung ating pusong minamahal, kailanman mang minamahal, hindi mo masusunod ang kalooban ng Diyos, hindi ka makalalakad ayon sa panuntunan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi dito minamahal, palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. Matapos na linisin ito ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito mga kapatid ko, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, walang kahit anong bagay na ibibigay natin sa Diyos na magiging katanggap-tanggap sa Diyos kung hindi kasama ang ating puso. Amen? Kasi nga, magbigay ka ng papuri sa Diyos, hindi kasama yung puso. Nagpupuri ka lang, pero hindi buong puso. Katanggap-tanggap ba yan sa Diyos? Sumamba ka sa Diyos this day. Pero yung pagsamba mo, minamahal, wala sa puso. Katanggap-tanggap ba yan sa Diyos? Lahat ng ginagawa mo, kapag hindi kasama ang puso, lahat ng ibibigay mo sa Diyos, kahit yung pagbibigay mo ng iyong tithes and offering, hindi kasama ang iyong puso, bay, napipilitan ka lang. Amen? Ang pagbibigay minamahal, bukal sa puso. Ang pagpupuri minamahal, bukal sa puso. Ang pagsamba minamahal, mula sa puso. Minamahal, lahat ng ibibigay mo sa Diyos, kasama ang iyong puso. Amen? E paano kung marumi ang iyong puso? Lalong hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos ang lahat ng haing ibibigay mo. Kaya nga sabi ng Diyos mo naman habag ang ibig ko, hindi hain. Amen? Ito ang nais ng ating mahal Panginoon. Gusto ng ating mahal Panginoon na tayo ay magkaroon ng kahabagan,
pag-ibig sa kapwa minamahal kaysa sa mga hain sakripisyong ating ginagawa para sa Diyos. Ginagawa natin minamahal yung mga bagay para sa Diyos. Pero wala naman tayong pag-ibig, wala naman tayong habag. To love mercy, sabi ng Biblia na ating nabasa. Amen? Ibigin ang kaawaan. At tayo ay lumakad na may kababaan na kasama ang Diyos. Ito ang mga hinihingi sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi lang tayo yung humihiling sa Diyos, ang Diyos may hinihingi rin sa atin. Amen? Kaya gaya ng akin, sinabi mo naman ko, walang bagay na ibibigay natin sa Diyos na magiging katanggap-tanggap kung hindi natin isasama yung ating puso. Lahat magsabing amen. Kaya nga kapag binigay mo ang iyong puso, it means ibinigay mo ang iyong buhay sa Diyos. Sige nga, kung wala kang puso, mabubuhay ka ba? Amen? Amen? Kasi ang puso ang makina ng ating katawan. Kaya kung wala kang puso, hindi ka mabubuhay. Kaya kapag binigay mo sa Diyos ang iyong puso, binigay mo ang buhay mo sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Ano pang minamalang hiningi sa atin ng Diyos? Last verse, minamahal, kindly read it. Deuteronomio 10:12-13. Ready na po minamahal natin mga awit, ating beloved musician. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 10, ang talata po ay 12-13. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi yung praise the Lord. Amen. At ngayon, Israel, Brother Romy, sa Israel pala yan no. We are a new Israelite. Tayo yung makabagong Israelita sa panahong ito. Amen? Sabi dito, at ngayon Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Ang hinihingi sa atin ng ating Panginoong Diyos, sabi dito, matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Alam niyo naman yung daan ng ating mahal, hindi yan paliko-liko. Amen? Kapag tinawag na daan ng Panginoon, ito ay katuwiran, matuwid na daan. Amen? Hindi ito sigsag, mga minamahal. Ang daan ng ating mahal Panginoon ay daan tungo sa buhay na wala hanggan. Sabagat ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me, sabi ng ating mahal Panginoon. Kaya nga, sabi ng ating mahal, pinalalakad ka sa kanyang daan, minamahal. Daan na hindi liliko sa kaliwa, daan na hindi liliko sa kanan, kundi daan ng katuwiran ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ngayon nga, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang daan at ibigin mo siya. Paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. See? Kasama rito yung puso kapag naglingkod ka sa Diyos. Kasama pa ang kaluluwa. Amen? Hindi po pwede mo naman kung magkahiwala yan. Buong puso at kaluluwa. Kaya nga sabi mo na mahal, love your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your mind, minamahal. Buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas, iibigin mo ang Diyos. Amen? So, ibig sabihin kapag yung buong isip mo, lakas, puso, kaluluwa, buong buhay mo yan. Ibigin mo ang Diyos ng buong buhay mo. Sa madaling salita, minamahal. Lahat magsabing amen. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanya mga palatuntunan na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, sa iyong ikabubuti. Amen? So lahat ng utos ng Diyos para sa ikabubuti mo.
Walang utos ang Diyos minamahal na ikasasama mo. Nagiging masama lang ang utos ng Diyos kapag ayaw nating sundin. Amen po ba, minamahal? Kapag ayaw natin sundin, minamahal, doon lang na nagiging masama ang utos ng Diyos. Pero kapag sinunod mo ang utos ng Diyos, ang sabi ng Biblia, para sa iyong ikabubuti. Palakpakan natin ng ating mahal Panginoon. Kaya nga ang sabi ng teksto na ating binasa kanina, my son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Sabi naman Tagalog, anak ko, bigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Amen? So, ibig sabihin, dapat yung mata natin nalulugod sa daan ng ating mahal na Panginoon. At yung daan na sinasabi ng ating mahal, ito yung pinalalakaran sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, kapag nilakaran mo yung daan na pinalalakaran sa atin ng ating mahal na Panginoon, dapat nalulugod tayo. Amen? Nalulugod tayong sinusunod natin ang utos ng ating mahal na Panginoon. Ito yung hinihingi sa atin ng ating dakilang Diyos. Huwag yung tayo lang po yung may hinihingi. Vice versa, minamahal, kung may hinihingi tayo sa Diyos, ang Diyos minamahal ay may hinihingi rin sa ating minamahal. Sabi dito ng ating napag-aralan, minamahal, God's required to us. May hinihingi sa atin ng Diyos. Ano yun? Yung ating puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo umawit, minamahal, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Na magpahanggang ngayong minamahal, tayo po ay nakakapaglingkod sa ating dakilang Diyos. Awitin natin minamahal ang Tagalog ng with all my heart. Praise the Lord. Hallelujah. Banal na harapan, laman ng puso't isipan, ito'y iyong alam. Magtago man at magli, sa'yo'y di may huli. Kaya't ako'y narito, sumusong sa'yo. Puso ko iaalay sa'yo. Hallelujah. Maging itong nalalabing araw ko, oras at panahon, lakas at dinig ko, ang lahat sa buhay ko, alay sa'yo. Hallelujah. Biyaya mo'y laging sapat, hindi ka nagkulang. Tulungan mo na masunod ang iyong kalooban. Hallelujah. At magtiwala sa iyo, anuman ang harapin. Pagkat alam mo ang lahat na mabuti sa akin. Hallelujah, 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 Jesus. Buong puso ko'y iaalay sa'yo. Maging ito nalalabing araw mo, oras at panahon, lakas at dinig ko,
Hallelujah. Mga minamahal. Hallelujah. Ang awiting ating inaawit, minamahal. Buong puso'y inaalay natin sa ating mahal na Panginoon. Maging itong ating nalalabing araw sa mundong ito. Yung oras, yung panahon, yung ating lakas, lahat sa buhay nating minamahal, ialay mo sa Diyos. Hinihingi ng Diyos yung ating mga puso. Gusto mo linisin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos, minamahal ko, na magkaroon ng batik na kasalanan ng ating mga puso. Sapagkat ito'y pinananahanan ng Kanyang Santong Espiritu. Kaya kapag ang ating puso, minamahal, ay nakalabag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, napakahirap damhin ang banal na presensya ng Diyos. Kaya kapatid, sa umagang ito, hinihingi ng Diyos ang iyong puso. My son, give me thine heart. Ibigay mo sa Kanya ang ating puso, minamahal. Hayaan mong linisin ang ating mahal na Panginoon. Hayaan mong palitan ang ating mahal na Panginoon ng pusong laman ang ating pusong bato. Upang tayo matutong magpatawad, matutong magmahal, matutong magpahalaga sa ating kapwa. Hallelujah. Patuloy natin papurihan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Buong puso ko, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise Lord, glory, glory, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal at minamahal. Patuloy tayong magpag-ugnayan sa ating dakilang Diyos, minamahal. Hallelujah. Tayo sama-samang dumalangin
sa lahat ng ating pangangailangan. Sama-sama tayong dumulog sa trono ng biyaya ng ating dakilang Diyos para sa lahat ng ating mga kahilingan, mga minamahal. Hallelujah, tayo isamang manalangin. Opo, dakila at mapagpala namin Diyos Ama naming banal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus. Minsan pa, masuunat pa lang yung minamahal ginagawa pastor. Nartumbot sa amin, batid mo pangailang mga anak, nakikita mo ininanasan ng mga puso. Batid mo, mahal na Pinoon, pangailangan ng bawat sa amin, manikagaling ng karamdaman, lubos ang pagbabago ng aming mga buhay, pagkalaya sa aming mga kahinaan, O Diyos. Hallelujah. Kalakasan, katatagan ng aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo, ipagkaloob mo sa bawat sa amin, mahal na Pinoon. Sa unat pa na lang, minamalagay ng pastor ng beloved children, aming hiningin ang lahat ito sa matamis at makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. In Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory to God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, patok natin minamahal ang ating kaliwang kamay kung saan naroon ang ating karamdaman. Kanang kamay, patok natin sa ating ulo. Sabay-sabay natin palayasin ang lahat ng uri ng mga demonyong karamdaman, kahinaan, palulupayapay, kawalang pananampalataya. Ikasuot natin yung minamahal sa makapangyarang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakila at pada namin Diyos, sindakila at makapangyarang pangalan, sama-sama namin siya pinapalaya, sinasaway lahat ng uri ng demonyong karamdaman, sakit sa puso, orsel, leukemia, TB, diabetes, asthma, cancer, lumayska. Sa pangalan ni Jesus, ay kumanyo kas out kas right now in the name of Jesus. Them sa problems, sicknesses, infirmities, and diseases, ay kumanyo kas out kas right now in Jesus' name. Be healed right now. In Jesus' name, be healed right now. In Jesus' name, problem is solved by since begun. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos, minamahal. At bilang sa salamat, minamahal, at pananampalataya, taas natin minamahal ating dalawang kamay. Tayo sabay-sabay lulundag 3 beses at sisigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Let's jump 3 times, minamahal, and shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Tayo po naman ay muli makapanubalik sa ating upuan. Tayo po minamahal ay minsan pa makapakinig natin